Punta na po sa rubber ang lahat. Dahan-dahan lang po sa pagpunta. Dito po ang mga babae, dito naman po ang mga lalaki. Sigab na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 'Umayos na po ng tayo. Pagdikitin po natin ang ating mga palad. Pagdikitin po ang ating mga kamay. At tayo po ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Ipinagkaloob po ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino at lakas upang magawa po namin ang
po yung number na nasa ibabaw, isasabihin nyo lamang po kung greater than, less than, or equal. Ayan. Iahagis na po ni Ma'am yung isa or yung unang guys. Ayan. O, anong number po yung nasa ibabaw? Number 5. O, ito naman po kaya. Iahagis po ulit ni Ma'am, ha? Ayan. Greater than po ba? Less than. Opo, less than. Opo na po. O, isang beses pa po ihagis ni Ma'am, yung guys. O, tingnan po mabuti ha kung anong number po yung lalabas. Tingnan nyo po din. O, kung anong number po yung lalabas. Number 5 daw po ulit. O, ito naman po. Anong number? O, maupo lang po. Anong number po kaya? Number 4. Wait lang po. Si Caleb naman. Greater than, less than, or equal? Greater than, tama po. O, isa na po. Isa na lang po. O, tignan po ulit kung anong number po yung lalabas. Less than po ba? Greater than po dahil bakit po kaya mas malaki po si 3 kaysa sa number 2? Oh, ayan. Tumayo na nga po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Maaari na po kayo bumalik sa inyong mga upuan. Bumalik po ng dahan-dahan. Kapag makikinig or manonood ng isang kwento,
si Tiki Toki at isang mabuting kaibigan. Ano na po pamagat ng ating kwento? Ano po pamagat? Si Tiki Toki, isang mabuting kaibigan. Ayan, ngunit bago natin simulan ang ating kwento, may katanungan muna si Ma'am sa inyo. O, sino po dito sa bahay ang may orasan? O, halos lahat po. O, sino naman po? O, magaling na po ba? Or alam na po bang tumingin ng oras? O, alam na po ba kung anong oras po tayo gumigising? Sa umaga? Kumakain? Alam na po ba? Ayan. O, ngayon po ay atin ang sisimulan ng ating ang ating kwento. Lunes ng umaga, si Tiki Toki ay ginising ng kanyang nanay upang pumasok sa eskwela. Sabi ni Tiki Toki, "Nanay, ang aga pa po eh. 5:30 pa lang po ng umaga. Kailangan na po bang pumasok sa eskwela?" Sabi ng kanyang nanay, "Oo anak, dahil gagayak ka pa, magbibihis at kakain ng almusal." Opo, ng umagahan. At sabi naman ni Tiki Toki, at pagkatapos din ng kumain ng almusal, gumaya, si Tiki Toki, sabi niya, 6:30, lumabas na kami sa bahay, kasama ko ang aking nanay upang pumasok sa eskwelahan. O, anong oras daw po papasok si Tiki Toki? 6:30, tama. At 7:30 ay nakarating kami sa eskwelahan. Nagsimula ang aming klase. Tinuruan ako ni Ma'am na magbilang, magsulat, at magkulay. Anong oras daw po nagsimula yung klase nila? Anong oras po? 7:30, tama. At yay! Tamang-tama, nagugutom na ako. 9:30 na. Oras na ng aming recess. O anong oras daw po yung recess? 9:30, tama po. At yehey! Sabi ni Tiki Toki, sa wakas, uwian na namin sa oras na 10:30 ng umaga. O anong oras daw po yung 10:30, tama po. At 10:30, tama po. At nakauwi ng ligtas si Tiki Toki at ang kanyang nanay sa kanilang tahanan. At sa hapon ay oras na 4:30. Oras na 4:30, naglalaro kami ng aking mga kaibigan. At gumagawa kami ng aming mga assignment. O anong oras daw po? Naglalaro si Tiki Toki? 4:30, tama. Ayan. At ang sabi pa ni Tiki Toki sa inyo, dapat alam ninyo ang tamang pagtingin. Ang tamang pagtingin ng oras sa araw-araw. Kung anong oras tayo kakain, gigising, at papasok sa eskwela at gagawa ng mga takdang aralin. Ayan. O, naintindihan po ba yung kwento tungkol kay Tiki Toki? Hingin po dito. Nakita po ba ng lahat? Oh my goodness! O, nakikita po ba? Nakikita po? So big, Nemo. Ayan. O, ano pong napapansin sa mukha ni Tiki Toki? Orasan, tama. Ilan po yung kamay na nasa mukha niya? Dalawa, tama. Eh, ilan po yung numbers na nasa mukha niya? Ilan po? Ilan po lahat ng numbers? 12, tama. Natatandaan pa po ba yung mga oras na nabanggit kanina ni Tiki Toki? O, anong oras po siya gumigising? 6:30. Ayan. Ngunit bago natin malaman ang oras na 6:30, ay kailangan muna natin alamin kung ilan ang oras o ilang minuto ang meron sa kalahating oras. O, ilan po kaya ang minuto ang meron sa kalahating oras? O, ilan po minuto? 5
kalahating oras. Ayan. O, ano po yung nakikita dito? Number 1. O, ano po yung katumbas ng minuto? 5 minutes. Pakiulit nga po. Ayan. O, anong number po ito? Number 2. O, ilang minuto po kayo katumbas? 10 minutes. Tama po. Eh, yung si Prito pala, ilang minuto po kayo katumbas? Sharon, ilang minuto po? 15 minutes. Tama po. Eh, si Ford po pala, ilang minutes? Ilang minuto po kayo katumbas? 20 minutes. Tama. Eh, si number 5 po pala? 25 minutes. Eh, si number 6 po? 30 minutes. Ayan. O, sa kalahating oras daw po ay may 30 minuto o 30 minutes. Ilang minuto raw po, Isabel? Ilang minuto raw po? 30 minutes. At ngayong araw po ay pag-aaralan natin ang pagsabi at pagsulat ng kalahating oras. So, ilan pong minuto ang meron sa kalahating oras? Ilan na nga po ulit? Opo, 30 minutes. Ayan. Opo. Natatandaan pa po ba yung sinabi nito, tiki-toki na oras ng kanyang pag-isip kanina? O, ano oras daw po yun? Siya gumigising? 6:30 po ba? 4:30? Masyado pumagi, 4:30. 5? Ayan, 5:30. Paano po kaya makikita ang 5:30 sa orasan? O, paano po kaya? O, wait lang po, ipapakita po muna ni Ma'am. Ano daw po yung uunahin natin kapag pumiliin po ng oras? Opo, wait lang po. Yung mahaba po bang kamay o maliit na kamay? Mahaba po ba? Maliit? Yung? Malaki. Pangalawa po yung malaki at ang uunahin po natin ay ang maliit. Tama. Sabi ni Tiki Toki ay 5:30 siya na gumigising sa umaga. Ayan. Ito po ang 5:30. O, anong oras naman daw po siya pumapasok sa eskwela? Ano po? 6:30. Ayan. Paano naman po kaya si 6:30? Igagalaw lang po natin yung maliit na kamay at tatapat po natin sa number 6. Anong oras po ito? 6:30. Tama. O, anong oras daw po siya? Anong oras daw po nagsimula ang kanilang klase? Anong oras daw po? Nagsimula yung klase nila? 7:30. Ayan, igagalaw lang po natin yung maiksing kamay papunta sa 7 at may iwan po si mahabang kamay sa number 6. Anong oras naman daw po yung recess? 7:30 po, nakapasok na siya. Anong oras daw po yung recess nila? 9:30. Tama. O, saan po natin itatapat yung maiksing kamay? Sa number 9. At mananatili po ang mahabang kamay sa 6 or 30 minutes. O, anong oras daw po yung uwian nila? 10:30. Saan kamay naman po itatapat yung maiksing kamay? Sa number? Sa number 10. Ayan. O, anong oras po ito? 11 po ba? 10:30. O, anong oras daw po siya gumagawa sa hapon? Ang kanyang assignment? 11:30 po ba? Sa hapon daw po, 4:30. Ayan. 4:30 na hapon. O, ngayon naman, may sasabihin po si Ma'am sa inyo na oras at gagamitin po natin si Tiki Toki para po itapat ito. O, sino pong may gusto? O, si JM nga po. O, punta nga po dito, JM. Gawin ko po sa orasan ang 1
Ayan, anong oras po ito? 1:30. Palakpakan nga po si JN. Si Amara naman daw po. Paano daw gawin sa orasan ang 2:30? Anong oras po ito? 2:30. Tama. Palakpakan nga po si Amara. Ako, wait lang po. Ayan. O, paano naman daw po ang oras na 8:30? O, si Marco nga po. Paano po si 8:30? Ayan, tama. Palakpakan nga po natin si Marco. Eh, paano naman po kaya? Ang oras, wait lang po, sasabihin ko muna nila kung anong oras. Ang oras na 4:30. O, si MJ nga po. O, dahan na. 4:30. O, ano po yung dapat natin gagalaw sa oras? Yung flexing kamay. O, dapat po, ang una po muna natin igagalaw ay ang flexing kamay. O, saan po dapat nakatapat ang mahabang kamay? Ayan, tama. Palakpakan nga po natin si MJ. O, panghuli po. Okay na. O, paano naman daw po ang 10:30? O, si Siren nga po. O, paano daw po, Siren? 3:30. Ayan, tama. Palakpakan nga po si Siren. Okay. O, naiintindihan na po ang pagtatapat po ng mga kamay o pagsabi ng oras gamit si Tiki-Toki o ang ating orasan. Ayan, ngayon naman po, bibilugan daw po yung pinapakitang oras ng orasan ay pipiliin nyo lamang po yung tamang oras na nandito po sa ibaba. O, sino pong may gusto? O, si Gab nga po. O, anong oras po ito?
inyo si Ma'am ituturo kung paano po matukoy ang isa o ang kalakaling oras. O ano po yung napapansin? Kung nandito po sa orasan, kumpleto po ba yung kamay? May kamay po ba? Wala po. Dahil po, ang gagawin po natin ay lalagyan po natin ng kamay yung orasan. O anong number po ito? 5. Ay, pangalawa po. 30. Sabi po ay sa 5 daw po, nakalagay yung maiksing oras at sa 30 naman po yung mahaba. Kamay. O, sino po naisip po ba? O, si Chanela nga po. Chanela. O, anong oras po yung nandito? 2:30. O, paano po siya gagawin ng kamay? Yan. Walang pakanya po si Chanela. O, eto naman po. Anong oras daw po ito? 12:30. Paano ba po natin isusulat yung kamay daw po ng orasan? O, pupunin. O, sabihin niyo na po. Dapat po sa number 6. Palakpakan nga po si Tiffany. At ngayon naman po ay, paano po kaya ang tamang pagsulat ng oras? O, ano raw po yung una natin titignan? Ano raw po kaya una natin titignan? Yung maliit po ba na kamay o mahabang kamay? Maliit na kamay, tama po. O, tignan nga po ulit si Titi Toki. O, tignan nga po ulit. Ang sabi po dito sa orasan ay, anong oras po ito? 5:30, tama. So, ano daw po ang number na dapat natin unahin? O, anong number daw po? Number 5, tama. At ganito po ang tamang pagsulat. Unahin po muna natin yung itinuturo na maiksing kamay. At saka po, dalawang, ito po nalagay dito? Dalawang pultong at isusunod daw po natin yung minuto na 30. Tama po.
natin malaman or bakit daw po dapat na marunong tayong bumasa ng oras? Bakit daw po? Sa bahay, tama. Tama po. O, para hindi daw bumalik sa pupuntahan or sa pagpasok po sa school. Ano po? Sa? Para hindi malik sa school. Ano pa po? Marco? Ano po? Para daw po hindi malilit ang trabaho sa mami daddy. Ano pa po? Bakit daw po? Amara? Para? Bakit daw po mahalaga na alam po natin bumasa ng oras? Para hindi maliit. Ayan. Mahalaga po na alam po natin bumasa ng oras dahil para na rin po alam po natin kung anong oras po yung mga ginagawa natin bagay sa loob ng ating bahay sa school. O, naiintindihan po? O, makinig na po kay ma'am. 1, 2, 3, sit! Tahimik na po na. O, ano po ang nakikitang bawat ni ma'am? Mga? Orasan? Ano po ito? Orasan. O, bibigyan ko kayo ni ma'am ng orasan. Kahit na po. Bibigyan ko kayo ni ma'am ng orasan. Tapos po yung sasabihin niyo ng oras na ilalapat ko lamang po yung kamay ng orasan. O, dapat po tandaan po natin. Dapat po ay tama. O, dapat po ay tama po yung pagkatapat natin ng kamay ng orasan sa tamang oras po niya. O, naiintindihan po? Si Ana ay gumigising ng 5:30 ng umaga. O pa, 5:30 ng umaga upang maghanda sa pagpasok sa kanilang paaralan. Paano po kaya si 5:30? Good. Yun nga po, si 5:30. 5:30.
sabay-sabay na kumakain ng kanilang hapunan o dinner sa oras na 6:30. 6:30. 6:30 o? Ano yun? 6:30. Tingnan niya ako. Very good. Tama. Right, Jane, sit down. Go to your seat. Sit down. Okay, sit down. Tingnan ako. 6:30. Very good. Tama. 6:30. 6:30. Tama. 6:30. Patingin niya ako. Ayan, tama. 6:30. Good. 6:30. Ayan. Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Dahil po, alam na po ninyo ang tamang pagtapat ng kamay ng orasan sa tamang oras ay magkakaroon po tayo ng pangkatang gawain. Ngunit bago po yan, kukuhanin po muna ni Ma'am yung bayan na po. Kukunin po muna ni Ma'am yung mga orasan na pinahawak niyo. Mali, ako na lang. Magkakaroon po tayo ng pangkatang gawain. Quiet lang po. Ayan. Ang gagawin niyo po ay isusulat niyo po yung tamang oras na ipinapakita po ng orasan. Sa pangalawa naman po, kukuhin po kayo ng kamay ng orasan na nakatapat po sa hinihiling oras. Sa pangatlo naman po, ay bibilugan niyo lamang po yung tamang oras. Ito nga po, ito po nasa gilid na po. Punta nga po sa rapo ito. Daan po. Oh, wait lang po. Pag hindi po pinapatayo ni Mama, dapat po ay nakaupo lang po ng maayos sa upuan. Dito po, Alexa. Dito po, dito, Jason. Tama lang. Tama lang, Lisa. Opo. Sige po, mamaya po. Dito nga po, sa gilid po ito. Tama po ito.
Dahan-dahan lang po. Pagsagot. O, yung tapos po, mauuna po ulit sa upuan. Balik na po sa upuan. Mauuna po sa upuan. Balik na po kayo. Kanina maupo po muna. Alamin po natin yung iba na matapos. Balik po sa upuan. Ari, balik po sa upuan. Tapos na po. Balik na po sa upuan. MJ, maupo lang po, maupo lang. O, sit na po. Okay na, maupo. Ay, hindi mo matanggal. Dito, dito. Opo, ay dahil hindi na po, isa lang yung pangalan. Kulayan na po yung orasan ng ilaw para po makita yung number po ng orasan. Okay na po. Yellow. Oo, talaga sa maupo po muna dun sa upuan. Sige na po, muna lang po sa upuan.